Good morning. Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Isaiah chapter 5 verses 1 to 6. Sabi dito, mayroong ubasan ang aking sinta sa libis ng bundok na lupa'y mataba, kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato, mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtago siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga. Ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kaya ngayon, mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Pababayaan ko itong malubog sa mga putik at damo. Hindi ko babawasan ang labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito, at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Isaiah chapter 5 verse 7 to 12. Ang ubasan ni Yahweh ay makapangyarihan sa lahat at walang ibang kundi ang bayan ng Israel. Ay ang bayan ng Juda, ang mga puno ng ubasan ay kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Nasahan niya, pairalin nito ang katwiran, ngunit panay ang pangapi ang kanilang ginawa. Kawawa kayo na laging naghahangad ng maraming bahay at malawak na bukirin hanggang mawala na ang lugar. Ang ibang tao at kayo lamang ang maninirahan sa lupain. Sinabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, maraming tirahan ang mawawasak, malalaki at magagandang mga tahanan, sira at wasak na itong iiwan. Sa bawat 8 ektaryang ubasan, 22 litrong alak lamang ang makukuha. Sa bawat 10 kabang inihagis, 5 salop lamang ang aanihin. Kawawa ang mga maagang bumangon na nagmamadali upang magpag-inuman. Inabot sila ng hating gabi hanggang sa malasing, tugtog ng lira, salig ng alpa, tunog ng tamburin at tinig ng lauta, sagana alak sa kapistahan nila. Ngunit mga ginawa ni Yahweh ay hindi inunawa. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Isayas, Kabanata 5, talata 13 hanggang 18. Kaya nga ang bayan ko ay dadalhing bihag ng hindi nila nalalaman. Mamamatay sa gutom ang kanilang mga pinuno, at sa matinding uhaw ang maraming tao. Ang daigdig ng mga patay ay magugutom. Ibubuka nito ng maluwang ang kanyang bibig. Lulunukin nito ang mga maharlika ng Jerusalem, pati na ang karaniwang tao na nagkakaingay. Ang lahat ng tao ay mapapahiya, at ang mayayabang ay pawang ibababa. Ngunit si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pupurihin siya sa hatol niyang matapat. At sa pagpapakita ng katwiran, makikilalang ang Diyos ay banal. Sa gayon, sa tabi ng mga guho ay manginginain ang mga tupa at mumunting kambing. Kawawa kayo,
mga makasalanan na walang ginawa kundi humabi ng kasinungalingan, hindi kayo makakawala sa inyong kasamaan. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Isaiah chapter 5 verses 19 to 24. Ang sabi po dito, sinasabi ninyo, pagmadaliin natin ang Diyos upang ating makita ang kanyang pagkilos. Maganap na sana ang plano ng banal na Diyos ng Israel. Nang ito'y malaman natin, kawawa kayo mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanagay ginagawang kadiliman at ang kadilimay itinuturi na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. Kawawa rin kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. Mga pida sa inuman, kawawa kayo, mahuhusay lang kayo sa pagtitimpla ng alak. Dahil sa suhol, pinapalaya ang may kasalanan at sa mga taong matuwid, ipinagkakait ang katarungan. Kaya kung paanong ang dayami ng trigo at ang tuyong damo ay sinusunog ng apoy, gayon din ang bulaklak nila'y parang alikabok na papaitaas at ang ugali nila'y dagling mabubulok sapagkat tinalikuran nila ang batas ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat at ang salita ng banal na Diyos ng Israel ay kanilang binaliwala. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Isaiah chapter 5 verses 25 to 30. Kaya't nagalab ang galit ng Panginoon laban sa kanyang bayan at iniunat niya ang kanyang kamay laban sa kanila at sinaktan sila at ang mga burol ay ang mga burol ay nanginig at ang kanilang mga bangkay ay naging dumi sa gitna ng mga lansangan. Sa lahat ng ito ay hindi napawi ang kanyang galit, kundi laging nakaunat ang kanyang kamay. At siya'y magtataas ng watawat sa mga bansa mula sa malayo at susutsutan sila mula sa wakas ng lupa. At narito sila'y darating na lubhang nagmamadali. Walang mapapagod o matitisod man sa kanila. Walang iidlip o matutulog man, ni hindi man kakalagin ang pamigkis ng kanilang mga balakang o mapapatid man ang mga panali ng kanilang mga panyapak, na ang kanilang mga pana ay hasa at lahat nilang busog ay nangakaakma. Ang mga kuko ng kanilang mga kabayo ay maibibilang na parang pingkiang bato at ang kanilang mga gulong ay parang ipo-ipo. Ang kanilang angal ay magiging gaya ng sa leon. Sila ay magsisiangal na gaya ng mga batang leon. Oo, sila ay magsisiangal at magsisiangal ng huli at tatangayin at walang maliligtas. At ang mga yaoy magsisiangal laban sa kanila sa araw na yaon na gaya ng hugong ng dagat. At kung tingnan ang lupain, narito kadiliman at kahirapan, at ang liwanag ay magdidilim sa mga ulap ni yaon. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.